Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang bibigyan natin ng pansin ay ang running debate ng ang dating daan ni Brad Ellie Soriano at ng ang tamang daan ng Iglesia ni Cristo. Bibigyan natin ng reaction ang mga sagot ni Brad Ellie sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Di pa paano ngayon, kapatid na Josel, yan? Yan ba ang sasabihin mo na nanghihingi tayo? Yeah. Para maimbita mo yung mga taong yan, hindi mo naman siguro sasabihin talagang wala kang Si Claire nga, walang TF dyan Si Claire lang naman, bisita siya kasi, kaibigan siya ni Brother Ellie. Kaya alam niya yung noble purpose noong fundraising na yun. Kaya siya man, nag-offer ng services niya for free. At ako, kapatid na Josel, hindi ako naniniwala na kailan pa man nasasabihin ng isang senador ng bansa na si Brother Ellie nang hingi sa kanya. Never kailan pa man. Dahil kung sa isang senador lamang tayo manghihingi, presidente nga dati, nagbibigay sa atin ng tulong, hindi tinanggap ni Brother Ellie. Senador pa. Hindi ganon. Siguro, si Brad Dani pa may hawak ng isang bayong na pera, di ba? Totoo po yun. Pinasoli ko yun, di ba, Brother Dani? Opo. Dahil yun, ibinibigay nang wala naman tayong serbisyong ibinibigay. Opo. Tulong daw niya, di umano, kapatid na Josel, dahil sa nakikita niya yung malaking pangangailangan natin sa pamamahayag. Hindi po tinanggap ni Brother Ellie. Bigay ng presidente yun, ha? Opo. Isang presidente, no? Hindi na natin sasabihin kung sino. Kung ano man, kung presidente na kami. Pero presidente ng bansang Pilipinas ang nagbigay sa atin. Pero ibinalik natin yon, Brother Dani. At alam ng Panginoon Diyos yun na hindi ko tinanggap, kundi ibinalik ko yon. Sa kanila po kasi, kahit sino na lang, tinatanggap nila. Pati sa kapilya nila, mga hindi nila kapatid natanggap pa nila yun Walang delikadesa. Kaya sana, ang ano nga natin, kung hindi lang, ilitaw mo yung senador na sinasabi mong nanghininga natin para tatanungin naman namin, to be fair sa atin, tatanungin natin, Senator, totoo bang hiningan ka namin o kami ay nag-alok sa inyo ng ticket at kayo naman ay nagpa-unlock. Ganun lang naman yung kapatid na Josel. Hindi tayo nanghihingi, iba yung nag-alok ng, sabihin pa natin, nag-alok tayo ng ticket. Natural, meron tayong inilulunsad na gayong proyekto, iaalok ko, di ba? It's up to you kung halimbawa ay kung kukunin mo, kumuha naman yung tao. Walang hingi ang nangyari doon. Yun po ay nagkaroon ng pagkuha siya ng ticket, pinalitan nyo ng serbisyo ni Brother Ellie. Ang talent fee pa nga ni Brother Ellie, wala nga di ba? Wala po si Brother Ellie talent fee doon. Sabihin mo, siya pang gumastos talaga para doon sa ibang mga, para sa production noong concert na yon. Yan. Pero ngayon, mamantsahan mo, Paul, ng marumi na kagaya ng isip ninyo, naku, hindi nyo kayang patunayan niya sa sambayan ng Pilipino dahil kayo lang naman ang masama isip Oo. Nalulungkot ako, kapatid na Josel, para kung nakikinig dito sa katauhan nitong tatlong ito, yung ugali ni Saddam, kasi kanina binabalita, nung malapit na yata siya makubkob, pinasusunog niya yung mga wells ng Iraq. Pag hindi niya mapakikinabangan, hindi bali ng wala na siyang kiber sa iba. Para bang pag hindi naaanib sa Iglesia ni Cristo, wag na lang umanib sa atin dahil sa pamamagitan ng paninira nila kay Brother Ellie. Pero hindi naman ganun katanga ang mga Pilipino, Bularan, at Paul, at saka Michael. Mas lalo lang maiinis sa inyo ang tao, at lalo lang kayong mahalata na napakababa ng uri ng inyong pakikipag-argumento, kapatid na Josel. Yan. At ulit-ulitin natin na yan, hindi nyo kayang tindigan sa isang maginoong debate. Kaya ganyan ang ginagawa ninyo. Sa harapan, hindi nyo masasabi at hindi nyo kaya yung Kung gusto niya, kahit hindi sa husgado sa bayan na lang, patunayan yan, dayok-duk ako sa pera papatunayan ko otherwise Sila ang dayok-duk sa pera di ba? Opo. Sa bayan, gusto nyo. Sa national television, lagay natin sa internet, buong mundo.
Patunayan mo na ako'y dayukdok sa pera, patutunayan ko kayo dayukdok sa pera. Diba? Oo. May ebidensya ako eh. Kayo wala eh. Yan ang mga ignorant claim ng mga ministro na ng Iglesia ni Manalo na wala nang magawa dahil insecure na, hindi ka makakalaban ng diskusyon, hindi rin makakapagbukas ng telepono, ng linya ng telepono sa isang live question and answer portion dahil natatakot sila baka makapasok ang tawag ko, brother. Minsan lang po ginawa, Brother El, hindi na po naulit. Ano daw nangyari? Napakalawang Brother Josel yun. Ano daw nangyari, Brad Willie? Nung sila mag-live ang kanila raw mga line ng telepono, grounded, Brother Josel. Saka para daw na may kaayusan. Ang daming palusot ng mga to, Brother Josel. Pag-iwas kasi yon para hindi sila masukol ng live on air sa TV at sa radyo. Kaya ginagawa nila yung ganyan. Ay, naku, oo. Sige, yamang tayo, lubusin mo na, Brad Mel. Meron kang isa pang ipapasagot daw. Brother Eli, meron daw siyang isang ipapasagot pa po sa inyo. Alin yun? O kaya 100, diba? Ang totoo, napakarami pa pong mga pagkakataong mapatutunayan natin, kapatid na Michael, na itong punong ito, maaaring masakit sa pandinig ng iba, no? Napakatakaw talaga sa pera, Hid-hid sa pera. Pakinggan at panoorin pa ninyo ito. Gusto nyo maparangalan ng Diyos? Kahit na siniguelas, magagamit mo yan, hindi naman kinakain ika ng Diyos si siniguelas, Hindi nga. Isang tiklis yan, benta mo. Magkano? Magkano sa tiklis siniguelas? 500. 500 piso. O yung 500 piso, nilagay mo sa gawain ng Diyos. Nagamit ba yung lasones o hindi? Yung siniguelas o hindi? Gamit. Tinan mo, matakaw daw ako sa pera dahil doon sa sinabi ko. Sinabi ko bang ibigay sa akin yung 500 piso? Gawain ng Diyos. Sabi ko ibigay sa gawain ng Diyos Natatawa nga ako. Alam mo, kaya natatawa si Brad Willie. Alam kasi ni Brad Willie, dito sa atin, pag sinabing gawain ng Diyos, sagrado yun, hindi natin pinakikialaman yun Hindi natin ginagalaw yung pera na yun, Brad Willie. Hindi ko naman sinabi pa sa akin po, paano ngayon ako aatangan doon na matakaw ako sa pera? Alam mo, Paul, pag natukso mo ko, didimanda kita. Dahil wala ka naman ipinakikita kay ebidensyang matakaw ako sa pera. Conclusion mo yan di ba? Of your malicious mind. Diba? Paano mo kay attorney kung meron akong punto na matakaw ako sa pera? Attorney? Hindi ko naman sinabi, ibigay sa akin. Sabi ko, bigay sa gawain. Inadmissible in evidence yun, brother. Not in point. Irrelevant yung sinabi niya doon sa matakaw sa pera. And it is not a proof na to prove his allegation na matakaw ako sa pera, brother. Malayo naman. Immaterial irrelevant kung ano yan, inadmissible in evidence. Hindi naman tamang-tama doon sa allegation niya. Yun naman yun. Masakit na magsalita, no? Matakaw daw ako sa pera dahil sabi ko. May tawag ko doon, Bradley. Twisting the facts of the case. Yes. That is very well said, attorney. Kasi, yung salita ko kasi maliwanag Yung isang tiklis na, may paglilingkod mo sa Diyos yung isang tiklis na siningwelas You convert that into money, bigay mo sa gawain ng Diyos yung. Kasi yung sinigwelas, kakainin mo lang papunta lang sa tiyan yun tama naman yung sinasabi ko sa Biblia Kasi pagka yung kinakain mo lang, papunta lang sa tiyan, mawawala lang mababaliwala Di ba nasa Korinto, Brother Willie, sa unang Korinto? Opo, ganito sa po kapitulo 6. Ito po sinasabi sa 6 at ang talata po'y 13. Ang mga pagkain ay sa tiyan at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Mauuwi lang sa wala yung tiyan at pagkain Brother Billy, no? Pero yung pagkain na yun hindi ko naman kailangan yung siniguelas Hindi ko naman makakain mag-isa yun. Kinonvert mo ako, binenta mo yan, 500 piso halimbawa, binigay mo sa gawain ng Diyos. Napakaliwanag ng direksyon sinabi ko. Hindi ko naman sinabi, bigay mo sa akin. Wala naman. Sabi ko, bigay mo sa gawain ng Diyos. Ang sinasabihan ko, miyembro, kasi itong ating mga, video natin, mga clippings natin ito, pinagnanakaw nung kanilang tik-tik dito Kaya hindi nila alam
ang pinanggagalingan at kung anong tiyempo, ginagamit nila ito para siraan ako, Brother Danny. Brother Joseph. Very obvious po yung ginawa nila eh. Ninakaw lang nila yung mga tape na hindi naman broadcast materials. Opo. Tsaka kaya nga hindi nila ma-play yung talagang video nun eh. Kumukuha sila ng mga excerpts ng mga video na pinutol-putol na alanganin pa nga yung putol ng pagkaka-edit para siguro para hiyain kayo ng i-humiliate kayo dun sa ganong putol nila. Pagkatapos yung audio na isinusupply nila, hindi yun yung sinasabi nyo dun sa nakalagay sa screen, naka-freeze sa screen. Wala eh. Halatang-halata naman kayo po. Napakahawang-hawa naman. Doon lang naman, Brother Josel, doon sa ipinapakita mga pictures ni Brother Eli. Tingnan mo naman ang mga ipinapakita, yung mga alanganing kuha, di ba, Brother Josel? Kasi video yan eh. Pwede mo kasi ang video, pag nagsasalita ka, pwede mong, pwede mong yung video i-freeze mo dun sa alanganing tempo. Lalabas, pangit ka eh, di ba? Minsan may nakapikit ka, no? Pwede naman natin gawin sa kanila yun eh. Pwede. Lalabas, mas pangit sila. Kaya lang, di natin ginagawa. Gusto mo, Paul, pagka na... ano po yan, attorney? Piecemeal presentation to twist the facts and to suit their own personal interest. To malign ang ating mga ngaral. Yun ang purpose. At all cost, attorney. Yun ang ulterior sa lahat motive. ng paraan, gagawin nila na masiraan si Brother Eli. Yun. Mayroon silang, may tawag dyan eh. Hindi lang ulterior motive. Interior motive. Ayun. Sa bagay, kapatid na Willie, i-declare lang ito, kapatid na Josel, mag-declare lang ito si Paul ng personalan na at wala lang tikunan. Makapaglilitaw tayo ng mas maraming personal ng kinikilala mong sugo. Baka mataranta ka. Kapatid na Josel, Oo, dahil sa kung ganyan, personalan. Sa personalan na, pagpaalam muna ninyo sa sa KBP. Opo. Dahil pag tayo naglitaw, mamumutla yan. Opo. Baka... Personalan, may ililitaw akong rape case, di ba? Nako, hindi naman po kasi yun ang dapat sanang mangyari. At, kaya lang, medyo foul, malaking foul ang ginagawa nito. Biro mo, ipaparinig yung isang hindi mo naman matiyak kung saan pinagkukuha yung taken out of context yun for sure, Brother Danny. Opo. Tapos magkukomento na, tinan mo, matakaw talaga sa pera ito. Ano yung pinakita na sinabing matakaw ako sa pera? Yung pong siniguelas. Siniguelas, sinabi ko, ibenta ng kapatid, yung 500 piso, ibigay sa gawain ng Diyos. Hindi naman sa akin papunta eh. Paano ko naging matakaw nun? yung pera sa gawain ng Diyos, hindi ko nga hinahawakan, Brother Danny. Totoo po yun. Dapat kayong pagbintangan ng matakaw kung yung siniguelas ay hindi nyo na pinabebenta dahil yung siniguelas binibigay sa inyo. Oo. Kakainin nyo yun. Opo. Yun na lang. Yun ang lilitaw na matakaw. The mere fact na pinaalis nyo at ayaw nyo nga mapunta sa inyo, paano naman nagkaroon ng ganun, kapatid na Josel? Kasi sila, ang intindi siguro niya, yung kagaya ng ginagawa nila, pag sinabing gawain, papunta sa bulsa nila yun. Dito kasi sa... Pambili na sigarilyo. Paul. Ganyang karurume isip ninyo. Paano ba sa atin, Brother Josel? Sa atin po hindi nga dumadaan sa inyo yung mga tulong sa gawain, Brother Eli. At saka lahat ng kulang, dinadagdagan ni Brother Eli yun eh. Kung kulang ng pambayad, siya maghahanap ng pambayad. Kulang ng panggastos, siya maghahanap ng panggastos. Meron kailangan ipagamot, siya maghahanap ng papagamot. Nako, tumigil na kayo, no? Saka isa pang dapat na malaman ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay, yung abolition sa iglesia, Brother Joseph, is loose. Hindi si Brother Eli nga ang may hawak. May hawak niyan, mismo. Mga kamag-anak niya, Brother Joseph. Hindi yun ang mga may hawak ng abolition. Hindi sa kamay ni Brother Eli dumadaan yung abolition sa iglesia. Kaya para sabihin si Brother Eli, interesado dyan sa mga tulungan, mga pag-abuli ng ating mga kapatid sa samahan, naku po naman. Patunayan niya, kapatid na Willie, ang may hawak ng abuluyan. Ang may hawak ng abuluyan, asawa ni Brad Willie. Asawa niya kaya hindi po pwedeng itago sa kanya yung kanyang napangasawa may hawak ng abuluyan sa buong Metro Manila, Cavite, Rizal, region. Yung pinakamalalaking mga dibisyon ng ating pagsasama-sama dumadaan sa asawa ni Brad Willie.
Hindi ko kamag-anak yun. Kaya pag sinabing gawain, hindi sumasayad sa palad ni Brother Elian, Paul. Baka sa inyo siguro, pag sinabing gawain, diretso sa bulsa ng kung sino dyan. O, di ba, Paul? Kaya ganyan karurumi utak nyo. O, pagpasensyahan mo na sila. Mismo, Brother Eli. Patawarin nawa kayo. Dahil hindi nyo nalalaman ang inyo ibino-broadcast. Gumawa ka na kasi ng tema, debate na lang yan. Sa harapan nyo sabihin yan, tingnan natin kung kaya nyo sabihin. Dahil palibasa hindi nyo kayang gawin, kaya ganyan kayo. Hindi kayo lalaban sa debate kay Brother Eli sa telebisyon. Saan daw po gusto nila, attorney? Sa Luneta. Sino may sabi na attorney? Doon sa hearing ho yun eh. Sino sabi po? Yung kanilang lawyer, si Justice Cueva, sabi niya, so that they could prevent Brother Soriano, Mr. Soriano, to utter profane language. By the millions daw ang dadalhin ng mga kaanib po doon. Saan daw nila lalaban? Sabi nun, Justice? Opo. Doon sa isang hearing yun, doon sa temporary restraining order. Saan daw po nila gustong maganap ang debate, attorney? Sa Luneta. Bakit daw po? Para to prevent Brother Eli from uttering profane language. Sinong gagawa noon? By the millions daw ang dadalhin doon. It implies, yung debating mangyayari, attorney, sa aking mababang... Mahirap yung ganon. Sabi nga ng judge wag na sa television na lang, then manunood din ako Ayun. Kita mo naman po, attorney, ang bentahe po pag nasa television, po ang debate. Yun nga pong giyera sa Iraq di po ba? Buong mundo nasasaksihan po yung mga pangyayari doon dahil nga po sa television di ba? Kaya wag na sila magtago yun sa mga plaza-plaza na yan. Kung mamarali pa, sa lahat ng plaza, lalabanan ka namin. Pero ang iniintay ko sa television, salita ng impertinente sa lahat ng plaza. Bakit? Bakit po? Sa lahat ng plaza, kaya nyo ba pumunta sa lahat ng plaza? Hindi nga. Exaggeration lamang po yun. Salitang impertinente yun, Brother Joseph. Opo. And that will provoke violence. Opo, totoo po yun. Para pong ganun, dahil, attorney, sabi nyo, sinabi ka nyo nung isang abogado nila na para pigilan si Brother Eli na magsalita. Bakit sa plaza? Dahil magdadala sila di umano. At saka bakit ako kailangan sabihin ng isang huwes na pigilan ako na magsalita ng profane languages dahil magdadala sila ng milyon-milyong miyembro. Makikialam. Yun ba ang paraan ng batas o yun ang paraan ng jungle? Hindi ko inaasahang manggagaling sa bibig ng isang justice yun o ng isang abogado Bakit? Kasi kung abogado ka at ikaw makabatas at makakatarungan, you can prevent me from uttering profane language, idemanda mo ko. Diba? That is the way of the law. Pero para dangan mo ako ng katakot-takot na miyembro, takutin mo ako, law of the jungle yan. Maybe you are from the jungle. Diba? Yung idea na yun from the jungle. Diba ganun yan? That is my analysis. That's my personal opinion about that. Because I never did expect that will come from the mouth of a judge, Brother Danny. Opo. Na magdadala ng milyon-milyong membro para pigilan ako mag-utter ng profane language against anybody. You want to shut my mouth by way of the law, idemanda mo ako. Di ba? Bring this to court and let the court decide if I have to shut my mouth. I will have to shut my mouth. Di ba ganon? Totoo po and yan. I will be responsible and answerable for any words that I have uttered. Di ba? Ang batas ang magdidetermine yan Pero kagaya ngayon, sumasagot lang naman ako. Sumasagot lang naman ako. Dayok-dok daw ako sa pera. Matako ako sa pera. Sumasagot ako. O demanda mo ko kung ang pagsagot ko'y mali. Di ba ganun yun? Pero para sasabihin tayo, patitigilin tayo magsalita ng masama profane language. Opo. Sa pamamagitan ng nung mga miyembro nilang dadalahin. Pamamagitan ng force, na milyon-milyong miyembro dadalhin. Ano ibig sabihin? Ipinakikita, it implies, yung kanilang milyon-milyong miyembrong dadalhin ay will not only bring violence, but also will be instrumental
in the suppression of the freedom of speech. Di ba ganon, attorney? Under the Constitution, freedom of expression, Brother Eli. Opo, freedom of expression. Parang sword of Damocles to discourage you. Opo, na magsalita. Tatakutin ka ng milyon-milyon para huwag ka na magsalita. To suppress yung freedom of aid expression. your arguments, for or against. Yes, that is the inevitable analogy of those utterances. Hindi, wala nang debate yun. Wala nang discussion yun. Ngayon, attorney, traffic. may kinalaman po dyan, masisisiba tayo ng ating mga kababayan na hindi natin payagan si Brother Eling lumabas sa debate sa Luneta, sa kanila mismo nang gagaling na yung mga tao ay ipe-prevent si Brother Eli. Ang maliwanag doon, hindi yung kadebate ni Brother Eli ang makakadebate niya, kundi yung dadalahin nilang crowd. Na by the millions daw, di umano. By their physical presence. Paano ngayon yon? Di hayag na hayag na talagang ang plano ninyo, guluhin ang debate at wala kayong layong makipag-usap ng isang maayos dahil nga, papayagan nyo palang makialam yung mga dadalahin ninyong miyembro meron naman diyang dahilan si Kabularan, Brother Danny. Ano naman daw? Nakapagkae ka mangitang ulo, nakatabi mo, binalik ka na leg. Iglesia ni Cristo katabi, Opo. Mali, leg mo. Ang tao-tao. Yun na nga po. Kaya, yun pong ating mga bagong mga taga-subaybay, ba't na nagsasabit, baka mapalusutan kayo, bakit hindi lumaban si Brother Eli sa debate sa plaza? Yun na nga po ang sinabi ng kanilang abogado, makikialam yung kanilang mga miyembro at ipe-prevent si Brother Eli dun sa gustong sabihin ni Brother Eli. Kaya, which is a clear suppression of the freedom of expression and speech. Opo, maliwanag po yun. Habang iniintay natin yung debate sa telebisyon sa pagitan ng sino mang kinatawan na opisyal ng Iglesia ni Cristo Kapatid ng Diyosel at nandyan lang man po si Brother Eli naghihintay in public, sinasabi natin ito ay pwede tayo. Wag lamang daw si Kabularan na pwede. Alam mo, Brother Dani, lahat ng kausap ko na lalo na yung mga abogado, tagal nang inaantay yan. Tagal yung sa debate sa television, sinabi ko nga, kasi gusto nila sa plaza, sa Luneta. Hindi na, wala naman kami time pumunta ron, manunood na lang kami sa television. Sinasabi ng mga tao Opo, saka sinabi na nung kanilang abogado, Jack, makikialam yung miyembro nilang dadalahin ng millions. Ay kung 1 milyon lang, kapatid na Josel, kung pahihintulutan nilang makialam sa debate yung kanilang miyembro, isang kurot lang nun, di ubos si Brother Eli. Tigi-tigi isang kurot lang. Paano naman na hayag na hindi kayo lalaban ng isang maginoo kahit labanan pa kayo sa plaza? Sa TV po, kung gayon ang ating hamon, sa sino man, okay, ikaw Paul, baka naman medyo ikaw ay intrimitido, di kasahan mo. Baka naman gusto ni Ber Santiago sumali sa usapan, Brother Danny. Sagot naman na ni Brother Willie yun. Ako hindi ko na rin siguro mapagtitimpian yan Bakit naman? Kung mamarali sa kanya lang daw hindi ubra si Brother Eli kung sabihin ko naman sa'yo, sa akin lang, di kayo ubra. At yun naman second demotion ako. Kay Brother Willie, hindi sila ubra. Kahit pagpatong-patungin mo yung mga ministro ni Manalo na, hindi ubra kay Brother Willie. Kita po kasi Brother Eli, napipiko na ako sabi ko, basta debate sa telebisyon, lumaban na kayo. Ayan. Sa bagay, si Cesar Adamos, Brother Josel, abot ng pagmamakaawa, hindi mo lang pinansin hindi ba? Wala pataning-taning pa si Cesar di ba? Pero hanggang sa maanib na sa atin yung tao, akala mo ba lumaban yung mga yan? Naku, wala, kapatid na Willie. Di baling magkaubos ang miyembro nila. Pero hindi sila lalaban kay Brother Eli sa debate. Takot lang nila, no, Brother Josel? Takot lang nila lumaban. Harapan. Opo. Talikuran, matapang. Kaya kasi niyang gawin, Brother Danny. Hindi mo, nagtinda ka lang ng may salita ka pa, nagtinda ka lang ng lumpia, dayok-dok ka lang. Ano yun? Ibang klase ang lahat daw ng pagkakakitaan, pinag-iisip ko. Di maganda. Yung alam mo, lahat ng pagkakakitaan, iniisip ko, pera lang yung pagkakitaan ko, yung salita ng Diyos, kagaya ng ginagawa nyo. Legal po lahat, Brother Eli, yan. Yung kaya, Brad Willie, yung kayang nagtinda ng pasugo, anong tawag? Yun ang mga, sislus Yun ang mga kawalanghiyaan talaga. Pero yun mo, yung pasugo kaya nga na-imprenta, nalimbag, humingi ka na abulin sa mga miyembro. Nung malimbag na, binenta naman sa mga miyembro, magkano ngayon ang pasugo? 25. O, kita mo? Samantalang bayad na yon, di ba? Bayad na yon, para din kapilya. Sislus. Humingi sila
handugan para dyan sa kapilya na yan. Na yung handugan na yan, wala nang katigil-tigil yan. Oo. Hindi ba? Kahit Nakatayo tapos na yung pagbabayad, dire-diretso pa rin yan. Nakatayo na yung kapilya, may handugan pa rin. Oo. Pagkatapos maitayo ang kapilya, kanino? Eh di dun sa ministro, sa may-ari, si Manalo, dahil yan naman corporation zone yan eh. Ayun. Ay pa-analyze mo kahulugan ng corporation soul sa mga abogado. A corporation soul is a corporation controlled by only one person. Yun ang corporation soul. Kaya nga sabi ni Brother Eli kung marunong lang silang humalata yung mga miyembro. Nung ipapatayo ang kapilya, hihingi ng tulong sa mga miyembro. At pabataris pa si Slus. Oo. Alam mo yung pabataris? Oo, libre. Bayani. Walang bayad. Bayanihan. Oo. Bayanihan, di ba? Hindi sinesweldohan yung mga nagtayo ng kapilya. Eh ngayon, nung maitayo na yung kapilya, ikaw naman nagbigay ka rin ng tulong para sa kapilya. Nung maitayo na, ano ginawa? Naglagay ng gwardiya sa gate. Pwede ka ba makapasok doon basta-basta si Slus? Ay, hindi pwede yun. Kaya akala ko ba ating kapilya yan? Nung ginagawa pa, magbigay po kayo para sa ating kapilya. Nung ginagawa, atin. Oo. Eh, nung maitayo na. Akin! Yan ang mga dayok-dok. Yan ang matindi. Diba? Yan ang hid-hid, at saka dayok-dok, at saka dupang, sabi ni Brad Willie. Oo, mayroon pa isa yun sa nasa Biblia, Brad Willie, yung timawa. Di ba? Nasa Biblia yun, nasa Biblia yun, timawa. Mga taong, grabe. Kahaman. Ayan, wala na ba tayo? Kapatid na Josel? Meron pa yatang idudugtong si Brad Mel dyan eh. Ano yan, Brother Joseph? Meron pa daw pong idudugtong na ipapasagot sa inyo. Eto na, sige, kapatid na Mel. Kapatid na Paul, dayok-dok talaga no? Hanggang sa siniguelas na nga lang At hindi lang yun. Opo. Naalala mo ba yung inaatake niya na nagbibigay daw ang hinihingi ikapo? Opo. Eh ito, yung kanyang miyembro na umani ng isang tiklis na siniguelas, alam niya presyo 500 pesos. Oo. Opo. O ano sabi niya? Ilagay mo yung 500 sa gawain ng Diyos. Ilang percent yun? 100% po. Sipin nun ninyo, hindi man lang tinirhan yung miyembro niya tinan mo katangahan niya sinasabi mo na yan. Nakikinig ka kasi hindi mo dinala na nga yung isang tiklis. Dinala nga rito sa amin yung isang tiklis. Kaysa dalhin, ini-encourage ko kasi yung kapatid na nagdala na ibenta niya lang dali sa gawain ng Diyos. Hindi naman isang tiklis lang ang bunga ng siniguelas. Dahil meron siyang plantation na siniguelas, tanga. Pol talaga. Napaka-pol. Wala nga sa ikapuman lang. Alam mo sa akin kung gano'n kakapatid na Joseph, kalaki yung siniguelas sa nung kapatid. Gano. Kasi laki ng Afghanistan. Hindi. Brother Danny, kaya nito, meron kasing kapatid na may kalamansian sa Angeles meron siyang kalamansian. Nagdala ba naman ng 2 tiklis na kalamansi? Opo. Sabi ko, mabubulok lang. Hindi naman ako naliligo ng kalamansi. Kasi, ang sinasabi ko nga lagi sa kapatid, ayoko nung binibigyan ako Brother Danny. Ang totoo. And, kung may mga nakatape tayo dyan, pwede sigurong hanapin ni Brother Medjan, ipatugtog na inaawat ko yung kapatid na bigyan ako. Sabi ko, damit, wag na po. Sinyelas, wag na. Sapatos, wag na. Panyo, wag na po. Ibibigay nyo sa akin, bigyan nyo na lang sa gawain ng Diyos. Sabi ko. Di ba ganun na nakasabi? At meron pa nga tayong mga tape na, ewan ko kung may naingatan pa nyo yung meron nga hindi nating kapatid nagpapadala sa koreo 300, 200, 500. Hindi ko sabi ko nga tinatawagan ko pa sa TV. Kapatid, itong mga perang ito hindi naman namin gagastusin dahil hindi ka naman namin kapatid. I-claim mo ito. Di ba gano'n ang magandaan Sinasabi ko yun ewan ko kung meron pa silang file dyan nyo. Pagkatapos nga sasabihin, dayok-dok daw ako sa pera. Sino yung magsasabi sa akin, dayok-dok itong Michael na? Ay, naku. Hindi mo kayang tindigan sa husgado yan, kahit na ang abogado mo justice pa. I dare you. Hindi mo kayang tindigan sa husgado, dayok-dok ako sa pera. Pero ako, kaya kong tindigan, dayok-dok kayo. Ayun.
Dahil eto, nakapirma si Mr. Manalo na ang ministro nyo, nang liling lang pa sa pirmahan, pinepeki pa ang pirma ng gumagawa ng okay para lang makabali ng higit sa dapat niyang balihin. Ilagay uli sa screen, lagay uli, ayan. Ayan, basahin uli, Brother Willie, ayan. Sino ang dayukdo kaya dyan? Ito po ang mababasa po. Tayo, ministro nila ang dayukdo. Tingnan natin. Ito po ang nakalagay dito. Tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa Kapuluang Pilipinas, 42 Broadway, New Manila, San Juan, Rizal, Kapuluang Pilipinas, Hunyo 3, 1937. Ito po nakasulat. Sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng pook ng Iglesia ni Cristo sa Kapuluang Pilipinas, mga mahal na kapatid, sa pamamagitan ng liham na ito, ipinatatalastas namin sa inyo na sila kapatid na Norberto Cruz, Antolino Macasiano, Bienvenido Castro, Simplicio Elizaga, at Fortunato Lozano ay nawalan ng karapatan sa pagkamanggagawa dahil sa kasalanang paghalay at pagpapabaya sa kanilang tungkulin. Sila Fortunato San Esteban at Joaquin Balmores ay dahil sa pagbale ng labis at panglilinglang sa mga naglalagay ng okay na ito'y makalawang ginagawa sa isang pagkakataon. Tuloy, si kapatid na Vivencio Cosico sa pagbali ng higit sa kanyang tinatanggap. Si Cirilo Gonzales ay di lamang sa labis na pagbali, kundi sa paggamit din naman ng diwasto at pagmamalabis sa kanyang karapatang hawak na pagkatagapamahalang katulong ng iglesia. Ang kanilang bale ay umaabot sa makalawang ibayo ng halagang kanilang tinatanggap buwan-buwan. Si Felix Ortiz ay itinitiwalag dahil sa panglilinglang sa pag-utang sa mga kapatid na ang sinasangkalan ay ang ating tanggapan. Si Antonio Collantes ay itinitiwalag din sa iglesia dahil sa paghuwad sa pangalan ng tagapamahala ng dibisyon ng Laguna upang makakuha ng kwarta sa ingat yamang pangpuok. At ikalaway ang kanyang pagsasamantala sa kamangmangan ng isang dalaga upang maitana. Sino ngayon ang dayukdok, Paul? Sino ang dayukdok? Kami o ako o ang mga ministro nyo ang dayukdok? Hindi lang po pala sa pera, Brother Eli. Pati nga sa babae. Brother Eli, magtatanong lang po ako, ano ho ba yung pagkakaiba ng dayukdok sa hayok naman? Yung hayok, magkamag-anak yun ang dayukdok. Yan po kasi kung nabasa, hayok sa laman, Brother Eli. Ano yun? Sugo? Teka muna. Ituloy natin yung binabasa. May nakapirma sa ilalim kung sino nagpapatunay na yung mga yan ay dayukdok. Tingnan nyo. Tuloy natin yung binabasa. Ito po ang nakasunod pa. Sila Felix Ortiz, Joaquin Balmores, Cirilo Gonzales, at Antonio Collantes ay huwag ninyong tutulutang makasamba kahit sa labas ng bahay-sambahan, ni kaawaan, kupkupin o tanggapin sa inyong mga tahanan. Ngunit ang nawalan lamang ng karapatan ay ipinagbibilin namin sa inyong huwag silang pauutangin ng anuman, sapagkat kami di nananagot sa kanilang utang sakaling sila'y pautangin ninyo. Hanggang dito na muna at umaasa ako sa inyong pananampalataya na inyong aalinsunurin ang aking mga tagubiling ito. Pagpalain nawa kayong lahat ng Diyos sa ikatutupad ninyo ng lahat ng kanyang kalooban. Ang inyong kapatid kay Kristo, Felix Manalo. Ayan po ang nakasulat dyan, Brother. Hindi may sabi niya na, ang may sabi niya yung sugo nyo, na yung mga ministro nyo, nanliling lang, makakuha lang ng kwarta. Opo. Sino kaya dayukdok? Sila po, Brother Eli. Ang ebidensya ko, katanggap-tanggap. Ang ebidensya nyo, wala.
Sumasagot lang naman ako. I'm just answering your accusation. Diba? Binabalik ko lang sa inyo. Because you do not know how to analyze things. Diba? Ganyan, Brother Joseph. No? Sige, Paul, tuloy nyo yan. At sasagutin ko kayo uli. Ganyan ang nangyayari kapag ang usapan ay dinala na sa personalan. Dahil na memersonal ka na, aani ka ng pamemersonal rin sa iyong kausap. Okay na, Brother Joseph? Okay na po yan, mga dayok-dok. At kahit pa paano, kapatid na Josel, alam natin po na naliwanagan yung mga kababayan natin na nag-iintay din naman sila, kapatid na Josel, ng talagang sagot. Dahil kung hindi nga po ito masasagot ni Brother Eli, ay maaaring may mangilan-ngilan na kawawa namang mapapaniwala itong grupong ito kung sakaling hindi masyadong nag-iisip. Pero yung normal na tao, hindi mapapaniwala ito kahit bata. Salamat po sa inyong ginagawang paninira at maraming naaanib na mga Iglesia ni Cristo dito sa panig na ito na inaakay ni Brother Eli. Para siguro nila nakakasira sila noon, Brad Danny, ano? Oo, ganon. Ang naging bunga, mas pakinabang po ng panig na ito ni Brother Eli. At tandaan nyo, yung concert ticket, di kami nanghihingi ron. Totoo po yun. Ticket yun Dapat bayaran nyo pag kinuha. Opo. Yung nga isang senador walang kinuha kahit isa wala kaming hiningin bayan. Diba? Wala raw silang budget Pwede mo bang pilitin yun, di ba, Brother John? Opo. At yan ang atin pong naging pagsagot, kapatid na Joseph. Sige, tuloy nyo lang yan at kami naman hindi mawawala ng isasagot sa inyo na totoong sagot, Paul. Samantala po mga kababayan, diretso tayo sa pagtatanghal natin ng ating palatuntunan. Susunod na po ang Weirdong Doktrina. Atin pong ipagpapatuloy ang ginagawa nating pagsusuri sa mga aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na mali-mali at pabago-bago. Isa sa mga doktrinang itinuturo ng grupong ito na paniwalaan dili ay ang aral nila hinggil sa kalagayan ng Panginoong Hesukristo. Ayon sa paniniwala ng samahang ito, si Kristo ay tao at hindi maaaring maging Diyos kailanman. Alalaong bagay, taong ipinanganak, taong lumaki, taong namatay, at taong nabuhay na maguli, taong umakyat sa langit, at taong muling magbabalik. Subalit, alam ba ninyo, minsang isang panahon, sa kasaysayan ng relihiyong ito, ay kinilala nilang Diyos ang ating Panginoong Hesukristo? Upang atin pong lubos na maintindihan, samahan po ninyo kami sa gagawin nating pagtalakay, dito lamang po sa Weirdong Doktrina. Isa sa pinakakaibang doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay ang turo nila hinggil sa kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kakaiba dahil halos lahat ng relihiyong laganap, hindi lamang sa bansa, kundi maging sa buong mundo ay naniniwalang Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Samantalang para sa iglesyang ito, si Kristo ay tao at walang bahid ng pagka-Diyos. Sa katunayan, hindi lamang sa kanilang mga pasugo mababasa ang ganitong katuruan, kundi maging sa mga paksa ng kanilang mga doktrina. Sa kanilang mga lathalain ay binabatikos din nila ang iba't ibang mga religious groups na naniniwalang si Kristo ay Diyos na ang ginagamit na batayan ay ang nakasulat sa Isaias 9 at 6 na may ganitong sinasabi. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Sapagkat para sa marami partikular na ang simbahang Katoliko ay naniniwalang ang ating Panginoong Hesus ang batang tinutukoy ni Propeta Isaias sa kanyang hula na tatawaging Diyos. Ito naman ang mariing tinututulan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na mababasa natin sa Pasugo, November to December 1985 issue na sinulat
ng isang Ginoong Bienvenido Santiago ay ganito ang sinasabi. Hindi mapatutunayan ang sinasabing ang tatawaging makapangyarihang Diyos ay ang batang ipanganganak. Ang paliwanag ni Ginoong Bienvenido Santiago hinggil sa bagay na ito ay mababasa din natin sa kanyang pahayag. Kung susuriing mabuti ang nilalaman ng Isaias 9 at 6 sa mga salin ng Biblia na karaniwang ginagamit ng mga nagtuturong si Kristo ay Diyos, hindi mapatutunayan ang sinasabing ang tatawaging makapangyarihang Diyos ay ang batang ipanganganak. Dapat pansining mabuti ang sinasabi ng talata. Ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ito ay sinabi pagkatapos ipahayag sa hula na ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Kaya, ang pangalang binabanggit ay hindi tumutukoy sa bata, kundi sa kanyang tungkulin o sa pamamahala. At ito ay pinigyan din ng maliwanag na konklusyon ng Ginoong sumulat na si Ginoong Bienvenido Santiago, isang ministro ng Iglesia ni Cristo, sa panghuling bahagi ng kanyang pahayag. Sa makatuwid, kung ang pagbabatayan ay ang tamang pagkakasali ng Isaias 9 at 6, hindi mapatutunayan na doon ay tinawag na makapangyarihang Diyos si Kristo. At hindi sa iisang isyu ng pasugo mababasa ang pagpipilit nilang ituro na ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesus ay tao at hindi Diyos. Sa isa pang isyu ng kanilang lathalain ay may mababasa naman tayong ganito. Ito ay sa pasugo, labas ng Enero 1964. Sinulat po ito ni Ginoong Pedro Villanueva. Ganito naman ang sinasabi. Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng pagpuhukom. Hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao nang ipanganak, tao nang lumaki na at mangaral, tao nang mabuhay na maguli, tao nang umakyat sa langit, tao nang nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos, at tao rin siya na muling paririto. Kung gayon, ang aral ng Iglesia ni Cristo na si Kristo'y tao ay aral na mula kay Kristo. Kaya, ang Iglesia ni Cristo ay hindi maaaring maging antikristo. Ang mga nagtuturo na si Kristo ay Diyos ay laban kay Kristo. Sila ang mga antikristo. Subalit, alam ba ninyong ang doktrinang ito na itinuturo ng kasalukuyang pangasiwaan ng Iglesia ni Kristo na di umano ang pagtuturong si Kristo ay Diyos ay aral ng Antikristo, ay kontra sa mga unang katuruan ni Ginoong Felix Manalo, sapagkat minsang panahon ng pangangaral ng kanilang kinikilalang sugo ay itinuro nito na ang ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag ding Diyos. Sa pasugo, August 1939 issue, sa artikulong isinulat ng isang nangangalang Benjamin Santiago Sr. sa page 17 ay mababasa natin ang ganito. Ang batang lalaking ipanganganak na tinutukoy ni Isaias ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ding siya'y aatangan ng pamamahala na ito'y pinatunayan ni Kristo nang sabihin niyang ang kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Mateo 28:18. Pagkatapos na siya'y atangan ng pamamahala, siya'y tatawaging Diyos. Ngunit, hindi tunay na Diyos, kundi tatawagin lamang. Gaya ng pagkatawag na Diyos sa mga anak ng kataas-taasan. Maliwanag na sinasabi ng talata na si Kristo na tinatawag na Diyos ay may Diyos na kinikilala. At ang kanyang Diyos
ang siyang nagpahid o naghalal sa kanya, sapagkat ang kahulugan ng salitang Kristo ay pinahiran. Sa Juan 20:17 ay sinabi ni Kristo, "Aakyat ako sa aking Ama, sa inyong Ama, at sa aking Diyos, sa inyong Diyos." Kung gayon, ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na may Diyos. Ang mga paniniwala nilang ito ay binatay nila sa Hebreo 1:8 at Juan 20:17. At ito ay pinatutunayan din ng isa pang pahayag ng pasugo, labas noong Nobyembre 1939, na sinasabi naman ang ganito, "Bakit pa kami mag-aaral sa naniniwala namang kaming si Kristo'y tinatawag na Diyos? Ikinakapit na talaga kay Kristo ang salitang Diyos. Ngunit si Kristo ay hindi tunay na Diyos, kundi tinatawag lamang Diyos. Ang salitang Diyos ay ikinakapit din sa mga anak ng kataas-taasan. Tinatawag din silang Diyos." Awit 82:6, Juan 10:34-35. Ikinakapit din sa anghel ang salitang Diyos. Hukom 13:21-22, Henesis 32:28, Osias 12:3-4. Si Moises ay ginawang Diyos ng Diyos at parang Diyos. Exodo 7:1-4:16. Kung sa mga anak ng Diyos ay ikinakapit ang salitang Diyos, lalong may katuwirang ikapit kay Kristo ang salitang ito, Diyos. Ngunit hindi ito katunayang si Kristo ay tunay na Diyos, kundi siya ay tinatawag lamang Diyos. Hindi ba maliwanag sa mga nakasaad dito na minsan nga ay naniwala silang ang ating Panginoong Hesus ay tinatawag ding Diyos, na kontra naman sa kanilang doktrinang itinuturo sa kasalukuyan? Ano nga ba ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa Biblia? Tao nga ba siya o Diyos? Samantala, sino sa mag-amang ministrong ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang nagsasabi ng totoo? Si Ginoong Bienvenido Santiago, na ministro na nagsasabing hindi daw di umano mapatutunayan na ang ating Panginoong Jesucristo ay tatawaging Diyos, o ang kanyang ama na isa ring ministro ng Iglesia ni Manalo na nagsasabi naman at umaaming si Kristo nga ang tinatawag na Diyos. Pansamantala po nating tatapusin ang ginagawa nating pagtalakay sa gabing ito hinggil sa mga aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na di ayon sa Biblia at pabago-bago. Nakita natin ang malasadam at bus na pagkakakontra-kontra ng kanilang mga pahayag. Pasugo ay nginangat-ngat ng kanilang pahayag din sa pasugo. At sa paksa natin sa gabing ito, sino nga ba ang batang ipanganganak at tatawaging makapangyarihan Diyos na binabanggit sa Aklat ng Hula sa Isaias Kapitulo 9 at 6? At ano nga ba ang tunay na kalagayan ng Panginoong Hesukristo kung Biblia naman ang ating sasangguniin? Ang pagiging tao ba ng ating Panginoong Hesukristo daw na isa sa mga pangunahing doktrina ni Ginoong Manalo ay may batayan ba sa Biblia o isa lamang weirdong doktrina? Upang atin pong lubos na maunawaan ang pahayag ng banal na kasulatan ukol sa paksaing ito, atin pong sama-samang alamin kay kapatid na Eli Soriano. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan po ang ating naitampok sa gabing ito, pahayag ng mag-ama na ministro ng Iglesia ni Cristo. Magkalaban sila magtatay, ano? Opo. Sabi nung tatay, hindi raw, paano sabi po nung tatay ay talaga namang tatawagin o tinatawag na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nung anak? Sabi nung anak, hindi mapatutunayan kailanman. Pakita natin pareho yung punto na yun. Sige po. Sabi nung tatay, tatawagin naman talaga. Ayan. Bakit, sabi niya,
Pagkatapos na siya atanga ng pamamahala, siya'y, yung bata, tatawagin Diyos. Ngunit hindi tunay na Diyos, kundi tatawagin lamang. Ayon. Sa bandang ibaba, kaya't ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang ng langit at lupa, kundi tinatawag lamang Diyos. Ayan. Tapos doon sa kabila, siya'y, kung gayon, si Kristo ay kay Diyos na may Diyos. Diba? Sabi nila, no? Si Kristo raw ay Diyos na may Diyos. Ayun, baba pa konti. Ayan. Ayan. Ang sabi niyan ay, kung gayon, ang ating Panginoon Kristo ay Diyos na may Diyos. O sila may konklusyon nun na si Kristo ay Diyos na may Diyos. No? Okay, ano naman ang sabi nung anak pagkalipas ng ilang panahon, Brother Danny? Ayan naman po. Sabi naman ng anak na Santiago, hindi mapapatunayang ang sinasabing ang tatawaging makapangyarihang Diyos ay ang batang ipanganganak. Magkakontra yung pagtatay. Ano? Yan ang katuwa eh. Ano masasabi mo riyan, Brother Joseph? Ha? Brother Joseph, ano raw ang masasabi mo? Nasa mega-out po si Brother Joseph. Pero dito po sa ating naitampok sa gabing ito, matagal nyo na pong na-erase yan sa ating mga taga-subaybay at pinahayag nyo na rin yan. Sabi mo kay Brother Joseph, ano, na may ugot ba siya? Mga 11:30 na yung balita nila, ha? Ha? Mga 11:30. Tatalakayin lang muna natin itong konti. Opo. At yun po, Brother Eli, ang kanila po palang doktrina ay maliwanag na pabago-bago dahil yung sabi ng tatay ay umaamin pala po sila, Brother Eli, ng ang ating Panginoong Jesus nung mga unang pangaral ni Manalo ay talaga namang tinatawag siyang Diyos. At Diyos na may Diyos pa ang tawag nila. Opo. Alinsunod nga po doon sa Isaias Kapitulo 9 at talatang 6. At pati raw yung mga anak ng Diyos, tinatawag ding Diyos. Sabi dun sa Gis 34:35 ng San Juan. Alam mo bang may isang ministrong tumutol niyo kamakailan yan? Yun daw, mga Diyos dun sa Gis 34 are really nothing. Sabi. Ay, opo. Diba? Magkakakontra. Kaya kung magkikita-kita sa isang panahon niya, magbubuntalan niyo. Si Pedrito Plasio po, kung di ako nagkakamali ang nagsalita noon, dun sa kanya namang column na sinulat din sa pasugo. Ayan, no? Sabi niya, the gods mentioned by Christ in John 10:34-35 are really nothing. Tamo? Samantalang dun sa sinasabi si Kristo mga anak ng Diyos ay tatawagin Diyos, kagaya ni Kristo. Lalo pang araw si Kristo, dapat tawagin Diyos dahil anak siya ng Diyos. Ginamit nila yung 10:34-35 na yan nandyan, Brother Danny, no? Opo. At pakita natin yon. Ginamit nila yan ang 10:34 and 35 of John. Sabi nila doon, yung mga anak ng Diyos, tinatawag talaga Diyos. Kaya si Kristo, dapat ding tawagin Diyos. Tapos dito, really nothing na kasi 1988 na yan, nakalimutan na nila yung una Di ba? Opo. Ayan, ginamit nila, Ayan, sabi, bakit pa kami mag-aaral sa naniniwala namang kaming si Kristo'y tinatawag na Diyos? Ikinakapit na talaga kay Kristo ang salitang Diyos. Ngunit si Kristo ay hindi tunay na Diyos, kundi tinatawag lamang na Diyos. Ang salitang Diyos ay ikinakapit din sa mga anak ng kataas-taasan. Tinatawag din silang Diyos. Awit 82:6, Juan 10:34 at 35. Tingnan mo, mga anak pala ng kataas-taasan yung mga Diyos dyan sa 10:34-35 ng John Aba, bandang huli, tinanggihan na nila yung aral nila. Ginawa nila, really nothing na And the gods mentioned by Christ in John 10:34-35 are really nothing. Biro mo? Sila magkakaaway paano nga lalaban ng diskusyon sa atin yan, Brother Danny? Oo nga po. What do you, how would you assess that? Hindi po talaga lalaban dahil sila mismo ang mag-aaway sa ibabaw ng entablado dahil sa yung kanilang mga pahayag ay magkakakontrang maliwanag. Yun lang naman ang gagamitin ko sa diskusyon, yung mga pasugo nila, dahil yan ang kanilang official organ Ganun po ba yun? Di ba? Paano nga nila kakalaruhin yan, kapatid na Josel? Hindi na nila mahihilot yan. Nakasulat na yun in black and white.
Yan ba naman matagal ng panahon, ikinalat nila. Taon na yan, kapatid na Dani. Correct. Mga taon nang lumipas ng pagkakalat-hala niyan at hindi na nila pwedeng burahin yan sa kanilang pasugo. Dahil meron tayong kopya niyan. At Ang nakasulat sa mga awit, Kapitulo 82 ay mga hukom. Sila ang mga humahatol sa buong Israel. At dahil Diyos lamang ang humahatol, kaya ang mga hukom sa Israel ay tinawag na mga Diyos. Malulungkot nga yung napansin na yun ni Brother Eli na yan, na itinampok natin sa gabing ito. Mag-ama ito, kapatid na Josel. Mag-ama. Mag-ama, kapatid na Brother Josel. Kapatid na Dani. Ano naman ang sama? Kung gayon. Kung magkontra ang mag-ama. Magkakontra sila, sabi nung tatay, aminado siya, kapatid na Josel. Bas naniniwala ako dun sa kaputol ng sinabi nung tatay. Hindi na raw kailangang mag-aral dahil talaga namang naniniwala silang ang Panginoong Jesus ay tinatawag na Diyos. Opo, tinatawag na Diyos. Pero ngayon yung anak ayaw nang pumayag, kahit tawag lang ayaw na. Opo, hindi kailan pa man mapatutunayan na ang tatawaging makapangyarihan Diyos ay ang batang ipanganganak. Ay ang batang ipanganganak. May nakasulat sa Biblia na iniiwasan ng Iglesia ni Cristo. Hindi lamang tatawaging makapangyarihang Diyos ang ipanganganak, kundi ang Panginoong Jesus ay kapantay ng Diyos. Bakit kaya ikinakailan ng mga INC na Diyos ang Panginoong Jesus? Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Tatapwat, sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Yan po, ang maliwanag na sinabi ni Ginoong Bienvenido Santiago. Yun naman pong tatay niyan ay Benjamin Santiago Sr. Yan po'y parehong dalawang naging ministro ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Josel, na yung una ay umiral noong mga 1939 yung sinulat niyang yan Ito namang nasa isa, pangangasiwa nung Felix Manalo. buhay pa yung matandang Felix niyan. Pero pagkamatay nung matandang Felix ay binago ni Ginoong Benjamin Santiago, Bienvenido, yung sinabit pinaniwalaan ng tatay niya. Oo. Na si Kristo ay tinatawag na Diyos. Opo. Siya ayaw nang pumayag kahit tawag lang. Kahit tawag lang, ayaw. Talagang malupit, ano? Opo. Malupit ang doktrina. Talagang si Kristo, dinimote ng gusto Dati, natatawag man lang Diyos di ba? Ito ngayon, wala nang katawag-tawag man lang sa Diyos Alam mo, kapatid na Josel, kung yun po sana, Brother Eling, ginugugol ni Paul at nitong, sino itong isa? Michael. Yan ang pinaliliwanag sa mga tao. Baka sakali may makinig sa kanila, kapatid na Josel Kaya lang, ang ano natin ito, paano mo ito hihilutin? Wala nang paraan niya. Kaya nga, akala mo ba, kumibo pa sila dyan, kapatid na Dani? Ilang beses na rin naman natin kahit papaano na daanan yan sa ating mga pagtatanghal, Pero, ni minsan, Paul, kumibo ba kayo dyan? Kasi paabangan natin sa mga kababayan natin. Dahil yung kanilang broadcast dun sa kanilang istasyon, Brother Joseph, tungkol dyan sa Diyos, sinabi ko raw na ako'y Diyos. Maliwanag na taken out of context akin lang ipe-prepare yun at ating i-broadcast yun, Brother Joseph. Kung loloobin ng Panginoon. Yan naman ganyan. Pero itong huling bahagi, kapatid na Josel, kung yung pong unang Brother Eli kanina, unang naisalang na Brother Mel, yung exaltation, yung tinututulan nitong magbarkada na ito. Kahit pala yung kanilang unang mga ministro naniniwala na yung Diyos ikinakapit din sa tao kanina, parang sabi nila, ang Diyos daw hindi pwede maging tao. Opo. Ang tao hindi pwede maging Diyos, di ba, no? Baliktad walang batayan Yung tao pwedeng maging Diyos. Si Moises tao'y ginawa ng Diyos na Diyos Opo. Yung Diyos yung tao'y naging Diyos, di ba? At kumbinsido naman po sila dito sa kanilang pasugo Dito sa isang pasugo na may pako furniture. Ano ba to? Ito pala'y commercial, kapatid na Josel. Ito po Ano po ba, kapatid na Dani, ang sinasabi sa kanilang lathalain? Mabuti, kapatid na Josel, naitanong mo yan.
Ang salitang Diyos ay ikinakapit din. May gigil yun eh. Ulitin mo nga, Brad Danny. Ang salitang Diyos ay ikinakapit din sa mga anak ng kataas-taasan. Tinatawag silang Diyos. Awit 82 at 6. Alala ko si Aling Rosa. Ikinakapit din sa anghel ang salitang Diyos. Hukom. Si Moises ay ginawang Diyos ng Diyos. Kita mo? Ayan po. Exodo, binigyan pa niya ng sitas eh. Exodo 7 at 1, 4:16 pa. Kaya po, yan ang maliwanag. Tuloy mo. Tapos po, kung ang mga anak ng Diyos ay ikinakapit ang salitang Diyos, lalong may katuwirang ikapit kay Kristo ang salitang ito, Diyos. Ano ka, Josel, ang maliwanag na pahayag ng kanilang pasugo? Yan po, kapatid, na Danny ay tahasang pag-amin ng kanilang mga aral na maaari ngang tawaging Diyos ang isang tao. Bueno, sabi nila yan noon. Ngayon ay hindi. Mahirap pag yun eh. Bakit hindi? Sapagkat ayaw pong pumayag ng anak ni Ginoong Santiago. Hindi raw di umano mapatutunayan. Ang sinasabing ang tatawaging makapangyarihang Diyos ay ang batang ipanganganak. Medyo nagbakil ako doon, Bro Joseph. Yan po ang maliwanag na ating nakita dyan. No? Kaya kapatid na Luz, ay paano naman nga naman natin yan. Yan, issue yan eh. Bagaman natatawa si kapatid na Joseph, issue po yan eh. Na dapat nilang sagutin yan. But yung tatay, naniniwalang ang Panginoong Hesus ay tatawagin Diyos, but yung anak ayaw. Oh, yeah. Magkasundo. O ikaw naman po. Totally demoted na si Kristo eh. Dati pwede man lang tawagin Diyos kahit hindi Diyos eh. No? Opo. Mataas nga eh, dahil kung yun daw mga anak ng Diyos, pwedeng tawagin Diyos. Eh di, lalo lang makatwirang si Kristo yung tawagin Diyos. Tama po. Eh ngayon, ayaw na kahit tawag lang. Totally demoted na Panginoong Hesus talaga. Nako. Ayan po. At siguro, kapatid ng Josel, ay ating papasok na tayo sa balitang inaabangan din naman ng ating mga taga-subaybay. At yan po. Pero Brother Eli, ayon po doon nga pala, matanong natin doon sa ating segment na ito. Doon po ba sa Kapitulo 9 at 6 ng Aklat ng Isayas, yun po bang makapangyarihang Diyos ay kanino referido? Dahil sinasabi nitong palusot nitong bagong Santiago na di umano, ang tatawagin daw pong makapangyarihan Diyos ay hindi yung bata, kundi yung pangalan ng bata. Ang tatawagin daw yung tungkulin yata? Opo. Tungkulin daw yata ang tatawagin. Opo. Ay, basahin mo, ipakita sa screen. Ang tatawagin daw yata yung tungkulin. Hindi raw yung bata, kundi yung tungkulin daw. Di ba na maaatang dun sa... Pakita nga natin ulit, babasahin po natin yung bahagi na yun, yung paliwanag nila doon sa 9 at 6 ni Ginoong Bienvenido Santiago. Na hindi raw yung bata ang tatawaging Diyos, kundi yung tungkuling iaatang sa bata. Opo, iaatang doon sa bata. Ayan. Ang sabi po dito ay, kung susuriing mabuti ang nilalaman ng Isayas 9 at 6 sa mga sali ng Biblia na karaniwang ginagamit ng mga nagtuturong si Kristo ay Diyos, hindi mapatutunayan ang sinasabing ang tatawaging makapangyarihang Diyos ay ang batang ipanganganak. Dapat pansining mabuti ang sinasabi ng talata. Ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, makapangyarihang Diyos. Yung karugtong. Walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ito ay sinabi pagkatapos na ipahayag sa hula na ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Kaya, ang pangalang binabanggit ay hindi tumutukoy sa bata, kundi sa kanyang tungkulin o sa pamamahala. Ayon. Yun daw,
pangalan, hindi daw dun sa bata itatawag, kundi dun sa kanyang pamamahala. Ang mabuti, basahin natin yung 9:6 ng Isaias. Sa Biblia talaga, Brother Danny. 9:6 po ng Isaias, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Ano ba ang subject of the sentence? Ayun pong batang ipinanganak. Yung bata, di ba? Yun ang subject. Dapat alam mo kasi yung subject at saka yung predicate. Di ba? Tuloy. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Tapos? At ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat. Hindi, yung pamamahala pala, iaatang doon sa balikat ng bata. Opo. Ngayon, ano ngayon ang mangyayari? At ang kaniyang pangalan. Ang kanyang pangalan, pangalan nino? Nung bata po. Hindi pangalan ng pamamahala. Yung pamamahala, iaatang sa balikat. Opo. Para lang yan ganito eh. Magbatean ng banal na halik, ang ipambabati raw pangalan. Ang pambabati, halik eh, hindi naman pangalan eh. No? Duling talaga kung magbate. Duling magbate. Tinama, yung bata panganganak, di na ipanganak yung bata. Pagkapanganak, ang susunod na mangyayari, yung pamamahala, maaatang sa kanyang balikat. Tapos, at ang kaniyang pangalan. Pangalan nino? Nung bata po. Di ang kanyang pangalan, tatawag sa kanya, ano? Ay tatawaging kamangha-mangha. Di yung bata ang tatawaging kamangha-mangha. Nga po. Tapos? Tagapayo. Tagapayo. Pwede ba naman yung tungkulin ni tagapayo? Ha? Tungkulin? Sino ba yung magiging tagapayo? Hindi ba yung bata? Apo. Ha? Apo. Huwag mo naman sabihin yung pamamahala ang tawagin tagapayo. Sino kayang matino utak na yung pamamahala ay tatawagin tagapayo? Ha? Counselor. Apo. Pag counselor, it is the person that counsels. Hindi ba? Tapos, ano pa sabi tatawag sa bata? Makapangyarihang Diyos. Kita mo na. Ano pa? Walang hanggang Ama. Kita mo, sino ba ang walang hanggang Ama? Ha? Di yung bata tatawagin wala hanggang Ama. Tapos? Pangulo ng kapayapaan. Pwede ba naman pangulo yung pamamahala? Ikaw nga, tawag mo ba kay Presidente Arroyo yung pamamahala? Alam mo, tinatawag na presidente, hindi ba yung kanyang person? Ha? Dahil nandun yung pamamahala, hindi yung pamamahala niya, yun ang presidente. Siyempre, kaya nga may presidential security guard eh. Kung halimbawa, hindi yung person kasali, hindi kasama yung pagkatao niya, di ang bantayan na lang ng presidential security guard, yung Malacanang. At saka yung mga pueblis doon, at si Presidente Oroy, pabayaan lumabas mag-isa. Kasama yung person nga, yun nga ang tinatawag na presidente, di ba, Brother Joseph? At dahil ayaw kilalanin ng ENC na Diyos, ang Panginoong Jesus, naging mali-mali na sila. Kaya tinawag na makapangyarihang Diyos si Jesus, dahil siya ay Diyos. Kapag Diyos, makapangyarihan yon. At kaya tinawag na walang hanggang Ama si Jesus, dahil ang mga Kristiyano ay mga anak niya. Kaya naaawa ako sa mga INC. Naku, hindi naman mahirap maintindihan niya ng matitino utak eh, di ba? That explains kaya hindi nila maintindihan. Di ba? Dayok-dok na pamamahala kasi ginagawa. Para kung nakikinig na kapatid na Josel yung pinaliliwanag ni Brother Eli na pag yung presidente ay iba doon sa person ng Pangulo, si Madam Gloria naglalakbay yung kanyang kapangyarihan na iwan sa Malacanang binabantayan ng mga PSG. Paano kayo? Halimbawa tinatawag na presidente, di ba yung person? Kaya nga, Her Excellency. Opo. Kung yung presidency, yun ang president, iba yun. Kaya nga yung presidency na ilalagay kahit kanino yun eh. Tamo nga ngayon, Her Excellency. Dapat, dati nga His Excellency. His. Opo. Dahil lalaki nun ang presidente. Ngayon, kung ang presidente babae, Her Excellency. Di ba, Brother Joseph? Pagka ihihiwalay mo yung presidency dun sa person, lalabas naman tanga ka. Hindi naman pwede ang bantayan mo, presidency. Kung yun ang bantayan mo yung konstitusyon. Si Madam Gloria, paglabas, biya mo siya nag-iisa. Ganyan ang gagawin niyang mga tao na yun. Kawawa si Madam Gloria.
Naku po, patawarin kayo ng tatay nyo. Kaya nga po, Brad Eli, hindi talaga lalaban yan sa inyo sa diskusyon. Kahit ano mangyari, hindi lalaban yan. Dahil yung kanilang mga katangahan ay ilalabas lalo. Talagang walang logic eh. Ayaw ko na nga sana kung minsan sumagot, Brother Sister Luz. Opo. Kasi lumalabas para ka nakikipagsabunutan sa kalbo. Kaya lang mo, talagang... mo, nagtinda ka lang ng lumpia. Dayok ka na sa pera. Kaya lahat ng miyembro nilang nagtitinda, dayok-dok din. Nag-concert ka, nanghingi ka rin. Nag-concert nga, hindi nga nanghingi, di ba, no? Kasi po sila, hindi sila magtitinda ng lumpia, hindi sila magtitinda ng siniguelas, tatanggap lang sila Small-time business yun, sister. Alam mo naman ang tinda nila yung nasa 2-1 ng ikalawang Pedro eh. Katuloy. Opo. O yun ang kanilang tinda, mas malaki pera ron eh. Opo. Diba? Mo na yan. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.